Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, na mainit itong pag-uusapan natin. Pero bago yan, mega love shoutout po sa inyong lahat at happy weekend po sa inyong lahat. So mga kababayan, umpisan na po natin ito. Senator Lacson, sinupalpal ang grupong Duterte na takot mabulgar ang BICAM insertions. Bulok na keso sa Senado, pinapalayas na. Matapos mataranta ang grupong Duterte matapos ang mga pagbubunyag ni Senator Lacson tungkol sa mga bilyong-bilyong insertion ng mga senador sa panahon ni Escudero. Abay, to the rescue agad itong si Marcoleta na hindi naman masama ang insertions, kaya naman sinupalpal ni Senator Lacson. Samantala, matapos sampalin ng ethics complaint itong si Escudero, abay paninira lang daw ito at utos daw ito ni Romualdez. Kaya naman, mismong abogado na nagreklamo may matinding resback dito kay Escudero. Nako, abangan nyo po yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Wala pang isang buwan mula nang mapalitan ang liderato ng Senado, may napipinto na naman bang pagbabago? Ayon kay Senador J.V. Ejercito, 5 silang senador na nagbalak lumaya sa mayorya ni Senate President Vicente Soto III para maging independent. Sakaling umani bang 5 sa 9 na senador ng minorya, lampas na ito sa 13 kinakailangan bilang ng mga senador para magpalit ng Senate President. Pero paglilinaw ni Ejercito, walang kudeta at wala ring gumagalaw para magpalit ng liderato. Ang pinaghuhugutan kasi ni Ejercito tila na nililihis mula sa mga tunay na may pananagutan ng investigasyon sa flood control projects. Sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sina Senador Francis Escudero, Jingo Estrada, Joel Villanueva ang sinabit, habang isa pa lang ang kongresistang nadadawit ang nagbitiw na si Zaldico. Alam nyo mga kaibigan, ang babaw ng rason dito ni JB Ejercito. Sa totoo lang mga kaibigan, kung ang dahilan mo lang parang inililihis ni Senador Lacson yung pag-iimbestiga at parang nadidiin lang yung mga senador, babaw mga kaibigan. Kaya hindi tuloy maiwasan ng mga kababayan natin na magtanong hindi kaya may pinoprotektahan ka lang, Senator JB? Nitong Webes, kinumpirma ni Ejercito na chairman ng Ethics Committee na may naghain ng ethics complaint laban kay Escudero. Tinawag naman ito ng dating Senate President na paghihiganti ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez dahil sa pagpuna niya rito. Pinuna naman ni Senador Amy Marcos kung bakit wala pang bagong pagdinig ang Blue Ribbon Committee, pati ang mga balitang maglalabas na ng partial committee report. Sagot ni Senate Blue Ribbon Committee Chair, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, dapat dumalo si Marcos sa pagdinig, makinig sa plenaryo at magbasa ng group chat ng mga senador. Kalaunay binunyag ni Marcos na nilayasan niya ang group chat dahil anya puro panggigipit lang ito sa kapwa senador. Panawagan din niya tigilan ng pagmamagaling at pang-aaway. Bago nito, pinuna ni Marcos ang pagbubulgar ni Lacson. Halos lahat ng senador ay may insertion noon. Habang nilinaw naman ni Soto na hindi lahat ng insertion o amyenda sa budget ay masama. Well, malinaw naman 'di ba mga kaibigan yung pagpapaliwanag dito nila Senator Lacson, Senator Tito Soto na hindi naman talaga masama ang insertion naaabuso lang kasi. Pero bakit ganun mga kaibigan na tila nabubulabog at natataranta itong mga Duterte senators? Mula nung sinabi ni Senator Lacson na mayroong 100 billion na insertion itong mga halos lahat ng senador nung panahon ni Escudero. Tapos mga kaibigan, syempre to the rescue agad itong si Marcoleta. Pero syempre, hindi rin papalagpasin yan nila Senator Lacson. Pero pakinggan muna natin itong pagja-justify na naman ni Senador Marcoleta. Ba't kinakailangan pa niyang sabihin? Insertion, sabi niya, is threatening our economy. Kinakailangan sa plenaryo mabusisian at bakit yan ay pinayagan. Yung salitang yun, bakit yan ay pinayagan? Di ibig sabihin, bawal pala yan? Oo nga. So ba't ka magpapaliwanag ngayon, although late na in the day, sapagkat na-unsettle na yung mga kasama mo Oo. Hindi mo nyo kako dapat na ipaliwanag to, ba't nangyayari ito? Kasi ang offer Di ba? kay Tito Sen, di ba Sen? 500 Oh, yung kapwa ninyo kako aksyon, kayong dalawa, you are sending a mixed message to our people. So, yun ang pinaka-bood ng aking, kinakailangan natin, magkaroon tayo ng clarity rito. Ang insertion ba masama o mabuti? Kung masama, ba't mo tinatanggihan? Kung masama, bakit sabi mo part ng regular process at hindi mo siya tinanggap. Dapat nabahala yung mga kasama natin. Wala naman palang problema diyan. Mga kaibigan, unang-una wala naman pong sinabi
no, si Senador Lacson, Senador Soto na illegal yung insertion na yan. Nagiging masama po kasi yan kasi nga inaabuso. Ngayon, sinasabi ni Senator Marcoleta na nagkakagulo, nabubulabog. Abay, kayo lang itong natatarante. Nung sinabi ni Senator Lacson na mayroong BICAM insertion, itong mga grupong Duterte at grupong Escudero, di ba? Tapos mga kaibigan, itong pinapakalat ni Katunying na meron daw siyang resibo, na meron daw insertion itong si Risa Ontiveros. Napos nung tignan ko, budget insertion naman yun mga kaibigan, hindi ho BICAM yun. Yan po yung sinasabi ni Senator Lacson na pinagkaiba. Kaya ngayon mga kaibigan, sasagutin ni Senator Lacson itong mga patutsada ni Marcoleta at kung bakit itong mga senador, mga congressman, gustong-gusto nila doon sa DPWH, idinadaan yung mga insertion nila. O eto. Okay, yung halaga, Senator, magkano ang pinakamalaki na mga naka-insert? Sabihin na natin at least 10B. 10B. At least Isang 10B. senador lang po yon. Ang sa isang particular, sa isa, yung iba na basta nag-average siya, merong 4, merong 5, merong 8, mga ganon. And all of them are flood control? Hindi naman. Pero Halo-halo na yan. DPWH, pero DPWH Yes, po, infrastructure. DPWH, tama. Oo. Bakit pa paborito ang DPWH, Senator, sa tingin ninyo? Nandun yung mga suki eh. Andun na yung matagal ng kausap eh, mga district engineer. Yung si Yusek Bernardo. Yun ang pattern eh. Kaya nga, di ba, umabot na yung sa sukdulan yung nilampasan pa yung education sector ng Yes. DPWH. Kasi nandyan yung mga suki, andyan na yung kalakaran, andyan na yung mga dating kausap. So gusto nila, punuan na ng punuan. Yun ang hindi katanggap-tanggap kasi lumabas na sa sukdulan. Kasi pupunan nila kasi nandyan yung mga suki nila eh, na hindi na sila, parang kindata na lamang, nagkakaintindihan na kung magkano ang komisyon, Yes. ganon. At yung listahan, hindi ko parang sinisiruin yung Senate. Opo. Napakahaba ng listahan ng sa lower house. Yun nga po susunod Ihamak kong na tanong. napakahaba. Oo, Hindi ko pa masyado kasi busy ako ng araw na yon. Opo. Na papunta ako sa hearing. So, hindi ko pa na... Kasi madaling hanapin kasi senador. 24 lang naman kami Yes. eh. Oo. So malinaw na mga kaibigan na yung sagot na bakit puro senador lang daw yung binibira ni Senador Lacson. O yan, syempre inuna niya po yung mga senador kasi nga 24 lang yan eh. So mas madali lang tignan. Pero yung mga congressman mga kaibigan, susunod na eh. Ayan na ho. So malinaw po na taliwas dun sa pinapakalat ng mga kapwa niya senador, lalo na yung mga Duterte senators na bakit naman daw sila yung pinag-iinitan. Hindi ho totoo yan. Pero yung sa ilang pahina yun eh. Alphabetical nga, napakahaba eh. Lahat po lampas. yung insertion. Yes, sa DPWH. Okay. Illegal po ba ang budget insertion? Kasi yan sabi na, nga nila, Joel, may power of the house, may power of the purse, ang House of Reps eh. Yung budget insertion by illegal, Senator, o hindi naman? Hindi lang sa hindi illegal, kundi Call of Duty, mandato namin yun eh. Na mag-review ng National Expenditure Program, mag-introduce ng mga amendments. Duty namin yun. Opo. Ang problema nga, yun nga eh, naabuso na yung aming mandate. Senator, doon sa 100 billion, balikan ko lang ito, ano ngayon ang mangyayari doon? Na-monitor na po ba kung lahat yun ay nalabas na ang pondo? Or meron pang hindi na ilalabas at pwede pa bang hindi ilabas ng gobyerno? Yun ang gusto ko malaman nga. Ilan doon sa more than 100 billion ang naka-FLR, naka-4-letter release. Opo. So, dalawang impact nun. Mabuti, naka-4-letter release kasi kung hindi man lang mai-implement o kaya mali ang pag-implement kasi walang vetting, walang program of works, at the same time, masama rin yun kasi nadidiscourage yung program ng infrastructure program ng national government. Anong impact nun? Yung ekonomiya natin magsasuffer kasi nakalatag na lahat yung plano, halimbawa sa medium term development plan, nakalatag na alin yung mga tulay na gagawin, madidiscourage yun kasi nga natanggalan sila ng pondo at nalipat kung saan yung interest ng mga mambabatas na nag-insert. So may impact yun sa ekonomiya. Okay. Ito yung hindi na-realize kasi nga masyadong sabihin na nating short-sighted yung pananaw ng mga ilang mambabatas o sabihin ko na maraming mambabatas na tinitingnan lang nila, pardon the word, kung magkano yung komisyon nila. O di ba mga kaibigan, dyan natataranta siguro yung mga ibang senador dito Di ba? Kasi nga naman mga kaibigan, napakadali lang naman kasing intindihin.
Pag budget insertion mga kaibigan, dumaan sa mabusising proseso yan. Kumbaga may budget deliberation talaga yan at may transparency yan. Alam natin kung sino yung nagpondo dyan. Kita ng taong bayan. Ngayon mga kaibigan, pagdating sa BICAM insertion, lahat na po yan magagawa na nila eh. 'Di ba? Insert lang sila ng insert dyan. Alam ba natin? May transparency ba? Wala. 'Di ba? Hindi naman naka-live yan eh. Talagang ang mangyayari dyan mga kaibigan, inaabuso kasi. Yan yung masama dyan. Hindi ho masama yung insertion kasi nga naman kailangan naman talaga yan. Pero bakit? Nung panahon na doon sana sa pag-amend, doon nyo ginawa para kita namin. Hindi doon sa BICAM insertion tapos ang lalaki ng mga in-insert ninyo. Anong meron? Kaya nga 'di ba mga kaibigan, sinasabi nila Tito Sen, Senator Lacson, Senadora Risa na kung po pwede tanggalin na yung BICAM insertion na yan eh. 'Di ba? Kasi yan yung pahabol, pasingit eh, 'di ba? Idaan na lang lahat doon sa pag-a-amend ng pondo para yan mapag-usapan na mabuti at syempre transparent sa mga kababayan natin kasi naman pera natin yan eh. 'Di ba? Ang kakapal ng mukha nito eh. Pagdating sa BICAM, kala mo kung mag-insert pera nila. Ay nako talaga Total ang PDAF dineklarang unconstitutional ng Supreme Court eh. Sinabi nyo nga po na aabuso yung inyong kapangyarihan, yung power of the purse sa pamamagitan po ng mga singit-singit na yan. Tingin nyo ba dapat merong pong maghain ng kaso sa Supreme Court para Dapat pagbawalan tayo dito sa pagsisingit na ito, yung mga insertions na yan, Senador? May kasabihan tayo, merong 1,000 ways to skin a cat eh. Sinabi na nga ang constitutional, lalo pang ang lumaki. Kaya Kasi nga nung, po lumala nung Kapal hindi kasi pa, ng mukha, nung ba? hindi pa ang constitutional, di ba 200 million senador, Yes. 70 million ng congressman. Nung dineklar ng constitutional, insertion naman ang pinasok at ang daming mga pangangatwiran na hindi ito labag sa ruling ng Supreme Court kasi hindi naman post enactment ito. Kasi noon, di ba, lump sum yan eh. Correct. 200 Tama po. million. Pag naipasa, saka pala mag-identify yung mga mambabatas kung ano yung proyekto nila. Yun ang pinagbawal. So ang laging katwirin nila, hindi naman to post enactment eh, nandiyan na sa budget eh. Hanggang sa lumala na, pati yung National Expenditure Program, meron na tinatawag palang leader, noong ko lang narinig sa pagdinig namin, may leadership fund pa pala eh. 'Di ba mga kaibigan, tulad ng sinasabi ni Marcoleta na masama ba yung insertion? Hindi naman illegal yan ah. Yan yung sagot. Inaabuso kasi. Kaya mas maganda na sana natanggalin na yan, yung BICAM insertion na yan. Kaya ka nga sinasabihan ni Senator Lacson, Marcoleta na ang ingay-ingay mo. May maingay daw na baldog dyan sa upper floor. Syempre, Senado. Tapos isa din, yung maingay na pusa dyan sa ground floor kung saan sa kamera, 'di ba? Syempre pertaining to Kiko Barsaga. Ito yung mga maiingay mga kaibigan eh. Tahol ng tahol, 'di ba? At meow ng meow. Mga alipores ni Duterte. Tapos mga kaibigan, isa pa to si Escudero, 'di ba? Na sinampal po ng complaint, 'di ba? Ng ethics complaint. Ngayon may patutsada siya. Sinasabi niya na hindi na daw siya nagulat. Ito daw yung kabayaran niya sa pagbanggit sa pangalan ni Martin Romualdez sa ngalan po ng pagbubunyag ng katotohanan. Wala akong katotohanan dun, wala kang ebidensya eh. Ano ba naman tong si Quezon? Kaya naman mga kaibigan, ito yung totoong dahilan kung bakit siya sinampal ng reklamo. Na sana mapalayas ka na talaga dyan sa Senado. Ito po yung patunay mga kaibigan. Ito yung dahilan ni Attorney Marvin Aceron. Sabi ko sana may makasuhan naman talaga. And nung about a few days, 5-6 days ago, nakita ko yung pinag-uusapan na itong 13 million donation kay Jesus Escudero. Tapos yung depensa ng Lubiana, ano lang yan personal money ko yan. Pero sabi personal money. So sabi ko, tingnan nga natin yung GIS mo. Madali naman sa akin yun kasi bumagay ako sa SEC. I can download yung GIS. And then I focus on one financial statement. That's 2022. And it says there, in unang disclosure mo, meron siyang retained earnings na 315 million plus. Okay. However, kung dinownload ko yung next year, 2023, inulit niya yung kanyang disclosure sa 2022. Pero binago na ang numero. Naging 280 million plus. Sa mga tuwid, nasaan ang 35 million? Wala doon. Tatlong AFS yan, tatlong financial statements, restating 2022. Bakit iba ang figure? Bakit kulang ng 35? Pero ang ebidensya ko ganito. Number 1, nawawala ang 35 million. 2022. Pangalawa, 30 million ang donation in 2022.
Tugma. Pangatlo, ito yung medyo matindi. Pagkatapos ng donasyon na yon, binaha, quote-unquote, ng project itong kumpanyang ito. Nako. Dati kasi ang project niya, mga 720 million lang, 2021. Pagkatapos ng donasyon, umabot ng 16 billion total ang mga kontrata nitong kumpanyang to. Grabe. At higit pa dyan, lahat po yun. Sorsogon, halos lahat. Bicol Region, District. Kung saan baluarte po ni ano yan, ni Escudero, Sorsogon. One District 2. Bakit ganon? So, ito together. Ang problema ko dyan, talagang hindi pa natin matutulog. But, I'm looking at the ethics part. Senador Escudero, batikang senador, 2 terms plus 1 more term. Sanay ka na sa tumakbo sa politika, sanay ka na sa mga donation. Bakit mo naman tinatanggap basta-basta ang ganitong klaseng pera? 30 million para sa kampanya. Tama. Kung man lang tinitingnan, it's just a duty of diligence. And everybody, I expect all politicians to have the duty of diligence. You cannot just accept money from people, especially your friends who get good contacts from the government. That's unbecoming of a senator. We have to save the institution of the Senate. I presume, binantayan niya dyan yung mga kontrata ng mga tao na kailangan ng tulungan, quote-unquote. So, yan, I can say, he had a direct hand in that sense because he studied this GAA. That's presumed. Binasa niya yan. Ilang libong mang pahay na yan, binasa niya yan. Alam niya ang bawat item dyan. Alam nga ilan ang pupunta sa Sorsogon. Alam niya yan. Ngayon, kung yung pagkaka-budget doon sa Sorsogon, ay may usapan na ang mananalo ay itong kumpanya ni Centerways. Yan ang gap na kailangan i-fill out sa atin ng district engineer who is in charge of Sorsogon. Sana magsalita siya, di ba? Alam mo, kung nakikinig siya, alam mo, sabihin mo na para alam na natin lahat. Mahuhuli ka rin naman. At ikaw lang maiipit kung hindi ka Well, totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Marvin Aceron. Alam na alam ni ano yan, ni Escudero, kasi siya yung Senate President noon, mga kaibigan eh. Tapos, talagang baluarte pa niya talaga yung nabigyan ng ganong kalaking mga insertion. Di ba? Tapos, eto nga, nung hindi pa nagbibigay ng 30 million na donation, itong si Lubiano, abay, konti lang yung nakukuha nitong proyekto. Pero, nung nanalo si Escudero, mga kaibigan, lalong-lalo na nung naging siya yung Senate President, matindi. Binaha ng proyekto, billion. Oo, yung talagang kinorner itong si Lawrence Lubiano. Kaya ewan ko na lang mga kaibigan, kaya nga sinasabi natin, lahat ng baho ay umaalingasaw talaga, lalong-lalo na kung nabubulok, di ba? May mga nabubulok na mangga, may nabubulok na keso. Kaya pag may bulok, talagang umaalingasaw yan. Lalo na ngayon, di ba mga kaibigan, talagang nakikita na natin yung galawan ng mga politiko ngayon. Ayaw nila ng accountability. Ang gusto talaga magtakipan, di ba? Nagtatakipan yung mga trapo. Di ba mga kaibigan, takot na takot sila dito sa pasabog ni Senador Lacson regarding sa insertion. Kaya nga, di ba mga kaibigan, kung sa tingin naman ng mga senador natin na malinis yung kanilang mga bycam insertion, bakit sila natatakot na tanungin at ibunyag pangalanan ni Senador Lacson? Di ba? Kung may papaliwanag nyo naman yan sa taong bayan, kasi nga naman, pera namin yan pera ng taong bayan yan. Hindi nyo po pera yan. Oo, kaya karapatan namin na malaman saan nyo nga ba dinala? Di ba mga kaibigan? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share ang mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.